Mama Colleen. Ako si Cardo. Nakilala ko ang asawa ko na si Anita. Hindi niya po tunay na pangalan. Ikinasal kami, nabiyayaan po kami ng 8 anak ni Anita. Maayos naman po ang aming pamumuhay kahit na kami ay mahirap lamang. Isa po akong construction worker. Nangongontrata lamang po ako. Ganun pa man, na itatawid naman namin ang aming pang-araw-araw na pangangailangan. Pero sinubukan kami ng panahon nang ang aming panganay na anak ay umalis sa poder namin. Wala ako sa bahay noon. Pagka-uwi ko, nalaman ko na lang na umalis ang panganay namin na itago na lang natin sa pangalang June. 3rd year high school siya noon. Hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Sinubukan naman namin siyang hanapin. Umaasa rin na isang araw, uuwi na siya sa amin. Pero wala. Nakaabot na kami ng radyo, kahit sa TV. Mapanawagan lang kung nasaan siya, pero walang naging resulta. Walang paramdam hanggang sa dumating na kami sa puntong hindi namin alam kung buhay pa ba siya. Kahit si Anita, hindi malaman ang dahilan ng pag-alis ng panganay naming anak na si June. Kaya ipinagdarasal na lang namin si June na kung nasan man siya, sana ay ligtas siya, sana ay buhay pa siya. Ilang taon rin kaming walang balita kay June, Mama Colleen. Taong 2017, sa tagal ng panahon, bigla na lang pong sumulpot si June. Yes! Buhay siya. Salamat sa Panginoon. Siguro mga 36 years old na siya nang muli po siyang magpakita sa amin. 3rd year high school pa lamang nung umalis siya sa amin eh. Pero sa pagbabalik niya, sila lang ng nanay niya ang halos na laging magkausap. Taong 2018, namasukan naman bilang caretaker yung asawa ko sa katabi naming bahay. Minsan lang kasi napupunta ang may-ari sa bahay na yon. Hanggang sa doon na natutulog si Mrs. At sinasamahan na siya ng panganay namin na si June doon. Mama Colleen, okay lang naman sana kasi baka nami-miss or na-miss talaga ni June ang kanyang ina. Mas komportable siya sa poder ng kanyang ina. Pero dito na po nagsimula taong 2018 ang problema. Dahil si Anita, halos hindi na nauwi sa sarili naming bahay. Doon na sila natutulog na mag-ina sa maliit na kwarto sa bahay na binabantayan nga po ni Mrs. Na ang laki lang po ay 3 meters by 4 meters. Sabi ko, bakit ba nagsisiksikan sila sa maliit na kwarto na yun na kung tutuusin, pwede namang umuwi si June sa amin. O si Anita. Lalo na may maliliit pa kami na anak. 3 pa yun. Mga nag-aaral pa. Pero imbis na kausapin ako, nagagalit pa siya at tinededma ang tanong ko. Sige, hinayaan ko. Pero 7 taon na kasi ang lumipas. 7 taon ko na silang hinahayaan. Pero kasi parang hindi na talaga tama. Palagi po kami nag-aaway sa bagay na yan. Lagi ko silang sinasabihan. Pero baliwala lang sa kanila at kahit nga ang ibang tao nagtataka na. Bakit hindi na nauwi ang asawa ko sa bahay namin at halos nakakulong lang sila sa maliit na kwarto na yun. Natila, parang namumuhay na sila. Na sila lang dalawa. Na parang mag-asawa, samantalang sa kabilang bakod lang ang bahay namin. Mama Colleen, hindi lang ako ang nag-iisip ng kakaiba sa aking mag-ina. Hindi lang sa akin ang galing ang salitang, bakit parang mag-asawa na? Yung anak mo at yung asawa mo. Tanong ko lang po, naguguluhan din po kasi rin ako. Posible ba o pwede ba na magkaroon ng relasyon ang anak at ang ina? Kasi po di ba meron kapatid sa kapatid? Meron din pinsan sa pinsan. O kaya meron tiyo o tiya sa pamangkin.
Marami namang tao sa mundo. Pero bakit po ganun sila, Mama Colleen? Lagi kong sinusubukan na pakiusapan si Anita. Na again, umuwi na, gawa na may mga anak pa kami na hinahanap siya. 3 maliliit pa na nag-aaral pa. Pero matigas siya. Hanggang ngayon, silang lang magkasama pa ring dalawa sa maliit na kwarto. Doon sa kung saan caretaker ang asawa ko. Ano ba ang dapat kong gawin? Kasal po kami ni Anita. Pwede ko bang idemanda para magkaalaman na ano ang katotohanan? O makipaghiwalay na lang ako sa kanya ng tuluyan? Mama Colleen, hindi ako masamang tao. Maka-Diyos naman po ako. Senior na ako sa edad na 63 years old. Hindi ko lang talaga alam ang gagawin ko na minsan parang nawawala na ako sa sarili ko. Gusto ko hingin ang payo mo kasi naniniwala ako sa mga payo mo kasi matagal na akong nakikinig sa programa ninyo. Muli ako si Carlo at ito ang aking heart to heart with Mama Colleen. Real talk po, nakakawindang. Nakakawindang, pero another real talk. Lahat po ng sinasabi niyo po sa akin ngayon, para po lang sa akin, ay haka-haka pa lamang po. Ibig sabihin, dahil wala pa namang pagkukumpirma sa side nila, kung nag-asawahan na ba silang mag-ina, o baka na-miss lang talaga nila yung isa't isa, at baka bumabawi si Mrs. sa mga nawalang taon na hindi niya kasama yung panganay niyang si June, hindi tayo pwedeng mag-conclude na baka meron talaga silang relasyon. Hindi rin tayo pwedeng magpa-apekto sa sabi-sabi ng mga taong nakapaligid po sa atin. Kasi ganun din sila, kapit sa haka-haka, sa gawa-gawang kwento, kapit sa malikot nilang pag-iisip, na minsan madumi pa. Naku, maraming kapitbahay na ganyan, no? Marami tayong kapitbahay na ganyan, yung masyadong madumi, malikot ang isip, na kahit wala naman kayong ginagawa, 'di ba? Kahit napakalinis ninyo, pero nag-iisip na sila ng hindi maganda. Nakakahabi na sila ng sariling kwento, dinaig pa nila si Spider-Man. May mga web of stories na sila. Ngayon po, bilang sa inyo na rin lang nanggaling ang salitang tila mag-asawa na sila, bakit ho hindi kayo magharap-harap na lang sa barangay? Ipatawag niyo po silang mag-ina, hayaan yung barangay ang mamagitan sa kung ano man po yung problema o gusot na meron po sa inyong pamilya. Kasi kaya nga po tayo may barangay dahil sila po yung units na pwede nating lapitan, na pwedeng mamagitan kapag nagkakaproblema na po ang pamilya. Unit of ng government. Then sila na po yung bahalang pwedeng tumulong sa pag-iimbestiga. Pero sana lang, ganun ho ka-efficient yung barangay ninyo para tulungan ho kayo sa problemang kinakaharap ng pamilya ninyo. May iba kasi diba kukuya-kuyakoy lang. Yung iba tatawanan lang yung problema nyo. So sana, yun lang naman yung pinagdadasal ko. Sana ganun sila ka-efficient para pagtuunan ng pansin etong problema nyo po ngayon, Tatay Cardo. Ngayon sa usaping pag-abandona, ay again, pwede rin po ninyong erase yan, itaas yan sa barangay. Oo, na yung misis ninyo hindi na umuuwi, 7 taon na, may maliliit pa kayo ng mga bata. Pwede nyo pong kausapin din yan sa harap ng barangay. Again, sa usaping pag-aabandona, hindi lamang yung obligasyon niya sa'yo, kundi lalo na sa 3 ninyong maliliit na anak, I must say po na mali po siya doon. Hindi to haka-haka lang. Kundi diretso kong sasabihin na hindi po tama na bigla mo na lang aalisin ang atensyon mo sa mga bata na mas kailangan pa ng atensyon. At sabi nyo nga ho, di ba? Kabilang bakod lang naman pala siya nagtatrabaho. Napaka-imposible naman talaga na hindi niya magawang dalawin kayo ng mga bata. Di ba?
Parang kabilang bakod lang eh. Yung kapitbahay mo nga nagagawang humingi ng toyo sa'yo eh. Diba? So, yun. Ang tanging payo ko na lang po sa'yo, Tatay Cardo, magharap na lang po kayo sa barangay. Para na rin sa kalinawan, once and for all. Kasi sa ngayon, yan ang sinasabi mo. Para na sila mag-asawang mag-ina. Eh baka naman ako, tinitingnan ko lang yung other side, na baka talagang bumabawi si Mrs. O mas komportable kasi yung panganay mo sa nanay niya, wala siyang amor sa'yo, hindi ko alam kung ano pa ang dahilan. Okay? Sa tanong nyong, pwede bang magkaroon ng relasyon ng anak at ang ina? May mga instances na po tayo na nabalitaan. Nakakalungkot. Diba? May mga pagkakataon na nangyari yun. Nakakalungkot. Pero again, sa kaso nyo po, Tatay Cardo, wag po muna tayo mag-conclude. Kasi baka wala naman po. Alright? So, once again, yan po ang kwento ni Tatay Cardo. Pwede kayo makisawsaw. Ano ang mema mo? Ano ang masasabi mo? Speak from your heart. Mag-text ka lamang sa 0977-7000-915. At sa ating pagbabalik, babasahin natin yung mema mo, yung sausaw mo, anong tingin mo sa kwento ni Tatay Cardo? Masyado lang ba siyang nadadala ng kanyang emosyon? O, diba? Ang mahirap kasi dito parang kinakausap mo yung tao, di mo makausap din ng matino talagang barangay talaga ang kailangan mamagitan sa kanila once and for all. 91.5